Nag-viral noong nakaraang buwan ang ex-PBA player na si JR Kenyahan dahil sa pagtulong nito sa mga kapitbahay at mga tauhan nito na binaha ng Bagyong Tino sa Cebu. Kaya ganun na lang ka-proud ang basketball world sa kanyang ipinamalas na kabayanihan at kahit ang PBA na nagsuspend sa kanya noong 2023 ay nagbago ng ihip ng hangin at wini-welcome na siya pabalik sa liga. Matatanda ang sinipa ng PBA si JR dati dahil sa violation nitong paglaro sa ligang labas nang walang paalam sa kanyang team na Inlex at tinagal ito sa lineup. Kasalukuyan itong naglalaro as Cebu Greats sa MPBL. Si Joseph Ronald o JR ay unang na-draft ng Alaska noong 2007 at nagpalipat-lipat na ng teams hanggang mapunta ito sa Rain or Shine Elasto Painters kung saan ay nanalo siya ng 2 PBA championships kasama ng isa pang heavy-gating player, physically and literally, na si Bo Belga at nakilala silang dalawa bilang Extra Rice Inc. dahil sa dambuhala nilang mga katawan. Pero alam nyo ba ang chika na noong 2008 ay napabalita di umano na pinopormahan nito ang PBB Big Winner Season 2 na si Bea So. Nagkakilala sila through a common friend at lumalabas naman sila on friendly dates pero eventually ay di rin nag-level up ang pagkakaibigan nila dahil noong 2012 ay parehas silang ikinasal sa ibang mga partners. Si Bea ay nagpakasal sa longtime BF nitong si Rocky Tan at si JR ay nag-asawa din sa longtime GF nitong si Eunice Llanos. Pare-pareho silang masaya na sa buhay may asawa at may mga anak na rin. Natatawa nga raw si JR nang tanungin ito tungkol kay Bea dahil kung nagkataon na silang dalawa ang nagkatuluyan, medyo masagwa ang magiging pangalan ng PBB's Sassy Girl ng Bicol gamit ang apelyido niya. #Mrs. Bea Kenyahan. Kamusta na ang Miss Universe Philippines 2020 na si Rabia Mateo? Matapos ang napabalitang breakup nito with Kapuso actor Jeric Gonzalez noong last quarter of 2024. Well, may sarili na naman siyang jewelry business, bagong bread brand endorsement, at Kapuso talent pa rin naman siya. Hindi na siya nagdetalye sa rason ng paghihiwalay nila ni Jeric. Ilang beses na rin silang naghiwalay, simula nang aminin nila na sila na noong 2022. Pero lagi naman nagbabalikan. Pero itong latest na hiwalayan nila is for good na ata dahil wala na silang sightings na magkakasama at pareho pa nilang in-unfollow ang isa't isa sa social media. Pero ano itong balitang nahalukay ng mga marites na noong 2023 habang ginaganap ang FIBA World Cup Basketball Championships sa Manila ay namataan daw ang beauty queen na nanood ng mga laro ng Dominican Republic team. Matatanda ang kagrupo ng Gilas Pilipinas ang Dominicana sa elimination round kaya maraming Pinoys ang nanonood kasama na ang mga celebrities. Pero nang manood daw si Rabia ng ibang laro ng Dominican team, doon na nagkaroon ng chismis na mayroon nga raw itong pinafollow na player. Akala ng karamihan ay si Karl Anthony Town o mas kilalang sikat ng Minnesota Timberwolves ang iniintriga sa aktres, hindi naman pala. Dahil ang teammate nitong si Lester Quiñones ang tinutukoy ng mga chismosa sa Mall of Asia Arena. Si Lester ay naglalaro na noon sa Golden State Warriors. Ipinakilala daw ang dalawa ng common friends nila at lumalabas-labas sila on group dates kahit na jowa na noon ni Rabia si Jeric. Hindi naman daw nagselos ang Kapuso aktor at binibiro pa nga nito si Rabia na ang sagwa ng magiging pangalan ni Ibiang kapag pinili niya ang NBA guard at naging Mrs. siya nito gamit ang apelyido ng player. #Mrs. Rabia Quiñones. #joke lang. Kamusta naman si RR Enriquez na nakilala noon sa Wow Wowie bilang isa sa dancers at host noong kapamilya pa si Koya Well at sa comedy gag show na Banana Split. Masaya naman ang buhay niya ngayon bilang may bahay ng dating Ginebra player na si JJ Helterbrand at aktibo sa kanyang SOCMED at online selling. In fact, tinagurian siyang pambansang sawsawera noon pang panahon ng pandemic hanggang ngayon dahil pinapatulan nito ang lahat ng issue sa lipunan. Pero alam nyo bang bago pa niya naging jowa at asawa ang PBA player na si JJ noong 2015 ay nagkamabutihan di umano si RR at ang king of R&B singer na si JR. Napagkikita umano ang sexy comedian host na laging nanonood ng mga concerts at gig ng soul performer at may sightings din na magkasama sila on several functions.
Idininay naman ito ni RR at sinabing tropa lang niya si JR dahil dinidate na niya noon ang basketballistang si Helter Barand. Kapag naiisip ni RR ang issue nila noon sa singer, natatawa na lang ito at nagbiro pa nga na what if kung di pa sila ni JJ noon at nagkatuluyan sila ni JR. Amusing daw at repetitive ang magiging pangalan niya bilang Mrs. ni JR gamit ang apelyido nito. Dagdag pa niya baka kunin pa siyang endorser ng sikat na Indian movie noong 2022 sa Netflix. Hashtag Mrs. RRR. Hashtag RRR Bollywood Movie. Hashtag joke lang. Alam niyo bang sumikat dati sa TV noong 2001 si Tanya Garcia na ang real name ay Tanya Litol. Siya muna ang nagreyna sa primetime TV bago pa siya palitan ni na Angel Locsin at Marian Rivera bilang queen ng Kapuso Channel. Nagtambal sila ni Dingdong Dantes sa isa sa mga longest TV drama ng GMA, ang Sana Ay Ikaw Na Nga. Naging hit ito kaya gumawa pa siya ng maraming series at movies bago mag-retire sa showbiz at mag-asawa. Pero alam niyo bang, meron ng signs dati kung sino ang mapapangasawa ni Tanya in the future. Nagkaroon kasi ng meeting sa GMA7 at ang senador na si Lito Lapid para sana lumabas sa isang action TV series noong 2002, kung saan ay makakasama sana niya si Tanya pero hindi natuloy dahil sa naging busy sa Senado ang aktor. Nang malaman ni Lito ang totoong apelyido ni Tanya, ay natawa ito dahil tunog first name niya at biniro pa si Tanya na may anak siyang binata, si Mark Lapid na nasa sangguniang panlalawigan ng Pampanga noong time na yon, bago pa ito maging governor noong 2004. Dagdag pa ng action superstar na kung sakaling maging manugang niya si Tanya, ang pangalan nito ay magiging Mrs. Tanya Litol Lapid. Parang bagay itawag sa mga future apo niya, mga cute at maliliit na lapids. Mula noon pag nagkakasalubong sila ng senador, ay binibiro nito si Tanya kung kailan siya magkakaroon ng Litol Lapids. Nagkatotoo nga ito dahil sa katutokso niya sa dalawa, ay niligawan nga ni Mark Lapid ang aktres at noong 2010 ay nagpakasal sila. Nagkaroon ng 3 babaeng apo si Lito Lapid, kina Tanya at Mark. Tinatawag ni ang 3 granddaughter na Litol Lapids. Kamusta na ang dating child star na si Red Bustamante matapos maban ang kanyang launching movie na The Rapists of Pepsi Paloma due to legality? Well, visible pa naman siya sa TV guestings. Pero grabe ang glow-up at transition nito from being a child star to a sexy temptress in her young-looking aura. Pero wag magpapaloko sa looks niyang neneng-nene kasi 20 years na ang petit na si Red, kaya napagkakamalan pa ring minor. Anyhow, may chika di umano na mahilig daw itong si Red na manood ng basketball, mapa UAAP, NCAA, PBA, or NBA. Kaya noong di natuloy ang showing ng Pepsi movie, ay nagbakasyon ito sa Amerika at tama namang inabutan niya doon ang NCAA March Madness Basketball Championships at nakanood ito ng laro sa semifinals between Duke Blue Devils at Alabama Crimson. Doon ay napahanga siya sa number 1 player ng Duke na si Cooper Flagg, 20 years old, na eventually ay naging number 1 pick ng Dallas Mavericks noong July 2025 draft. Ipinakilala daw si Red at Cooper ng common friend nilang Phil Ams at mula noon ay naging magkaibigan na ang dalawa, lumalabas at nagchat-chat. Pero kailangan nang bumalik ng actress sa Pinas for some commitments at si Cooper naman ay naging busy sa NBA draft at sa exhibition matches ng Dallas. Pero di naman sila nawalan ng communication. Pinayuhan naman si Red ng mga friends niya sa showbiz na pag-isipan muna nito sakaling mag-level up ang relasyon nila ng NBA rookie. Malakas daw maka-warning or danger ang magiging pangalan niya sakaling maging Mrs. siya ni Cooper at gagamitin ang apelyido nito. Hashtag Mrs. Red Flag. Hashtag joke lang. Ano itong balita na ang nag-resign na kontrobersyal na mambabatas, ang bilyonaryong si Zaldico ng Ako Bicol Party List, ay namataan nga raw sa Spain at Portugal kung saan ay hinihinalang may mga mansyon ito. Di umano ay nakitang nasa isang mamahaling resto si Zaldico at ang Hollywood trans star na si Kitana Kiki Rodriguez na sumikat sa indie movie na Tangerine noong 2015 na nanalo Best Picture sa Grand Prix International at Outstanding Film sa 2016
winner GLAAD Media Award at nagbigay din ng Best Female Lead sa Actress kay Kitana sa film Indio and Dent Spirit Award. Ang sabi pa ng mga marites na OFW, mukha naman daw hindi business ang pinag-uusapan ng dalawa dahil sweet sila sa isa't isa. Ayon naman sa mga malalapit kay Zaldy, baka tungkol sa ipuproduce na Hollywood movie para kay Kitana. Dahil inactive na nga sa lower house si Zaldy at nakabase na sa Europe kaya nagtatry itong pumasok sa film production abroad. Na-impress daw si Zaldy sa galing ng American trans star sa Tangerine movie. Ang sabi naman ng film na manager ni Kitana, hindi raw gagawa ng movie ang actress para kay Zaldy knowing na all over media na ang issue ng yaman nito kung saan ang source. Kung sakali naman daw nanliligaw si Zaldy kay Kitana, malabong sagutin niya ito dahil married pa ang mambabatas. At kahit maging divorced, ito ay di pa rin sila pwedeng pakasal, kahit pa open ang LGBT marriage sa Spain. Na-explain ng Phil-Am sa talent niyang si Kitana na magiging bastos ang pangalan nito kapag naging Mrs. siya ni Zaldy gamit ang apelyido nito. Hashtag Mrs. Kitana Kikiko. Hashtag joke lang. Ano itong balita na ang mga anak ng mga showbiz personalities ay parehas daw niligawan ng isang sikat na PBA player? Ang tinutukoy ng mga marites ay ang daughter ng pumanaw na si Helen Vela, ang dating primera kontrabida na si Princess Punzalan. Ang isa pang aktres ay ang apo ni Paraluman at daughter ni Baby O'Brien na si Rina Reyes. Ayon pa sa mga marites noong 1993, parehas daw niligawan ang dalawa ng isa sa superstar ng Ginebra San Miguel or Añejo Ram, walang iba kundi ang forward na si Ray Quinco, na maagang pumanaw noong 1996 dahil sa liver failure. Di umano ay nakikitang idinidate ni Ray ang dalawang aktres at the same period pero magkaibang araw. Nang tanungin si Princess tungkol dito ay natawa na lang siya dahil kaibigan lang daw niya ang basketballista. In fact, katropa nga raw ito ng dati niyang husband na si Willie Revillame na noong time na yan ay BF pa lang niya. Ayon naman kay Rina, wala naman daw masama sakaling makita siya on friendly dates basta pareha silang single. Natawa lang din daw si Ray nang tanungin siya dati ng sports at showbiz reporter na si Nap Gutierrez tungkol dito. Biniro pa nga ni Nap si Ray na baka hindi talaga siya para kay Princess dahil prinsesa lang ito at nakatadhana siya kay Rina dahil tunog Ray na ito. At swak ang magiging pangalan ng aktres sakaling magkatuluyan sila ng cager gamit ang apelyido nito. Nagtawanan na lang ang reporter at basketballista. Hashtag Mrs. Reina Quinco, hashtag Mrs. Princess Quinco, hashtag joke lang.